Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, meron palang sikretong brotherhood na tattoo ang nasa upper class ng grupong sabungero katulad nila alias Tutoy. Si alias Tutoy ay nabilong yata ito sa Alpha Group or kung hindi man sa Bravo. At meron pala silang sikretong tattoo at ayon kay Tutoy ang iba ay pina-erase na ito dahil nga sa nangyayari ngayon na kaso. Sa mga nagtayo nitong sabungero group na ito na nabibilangan of course sa itaas niyan sa Alpha Group ay yung grupo ng mga inchik. Kaya eto si Tutoy nagsasabi na kaliwat kanan daw ang threat sa kanya, ang banta sa kanyang buhay ay left and right, at araw-araw ay meron siyang natatanggap sa kanyang social media ng mga banta at mga padalang roses for the dead. Kaya ito atin na panoorin ang video courtesy sa atin ng GMA Integrated News. Isiniwalat ni missing Sabongeros whistleblower Dondon Patidongan o alias Totoy na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay. Nakatutok si Ian Cruz. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, isiniwalat ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy, kaliwat kanan na raw ang banta sa kanya mula nang maglabas siya tungkol sa kanyang nalalaman sa kaso ng mga missing sabongero. Noong isang linggo lang, nakatanggap daw siya ng bulaklak ng patay na ipinadala sa kanya sa pamamagitan ng social media. Marami. Sa totoo lang, mayroon sa pinadalhan pa ako ng bulaklak na rest in peace. Hindi ako batatakot kung sino ka man yang Poncio Pilato ka nagpapadala sa akin ng ganyan. Takutin mo yung ang lolo mong panot, wag ako. Ipinakita sa akin ni Patidongan ang kanyang tattoo na San Miguel Arcangel sa may likod malapit sa batok. May dalawang puro silang may magkakaparehong tattoo. Tanda daw ng kanilang malalim na samahan ng mga may kinalaman sa missing sabongeros. Pero ang iba raw sa mga miyembro, pinabago na ang tattoo. Yung tattoo dito, yung sa amin, alam na ng yung Arcangel, yung grupo na yan, may mga tattoo lahat yan. Kaya imposible. Yung isang kaibigan ko na pulis, nagpadala na ng picture na binago niya na yung tattoo sa likod. Yung tattoo namin dito sa likod, ngayon pinatakma na nila. Pero halatang halata kahit takpan pa ninyo ng ilang tattoo yan, hindi nyo mabago yan. Nagpapasalamat daw siya sa PNP, lalo na sa liderato nito, at buo raw ang tiwala niya kay Justice Secretary Boying Rimulya. Ito mga kababayan, talagang nakakatakot ito sa sarili kung ilagay natin ang sarili natin sa sapatos ni alias Tutoy, di ba? Putting ourselves in Totoy's shoes, ay talagang hindi tayo makakatulog niyan. Okay lang kung wala tayong pamilya, di ba? Kung single tayo at yung mga magulang natin ay nandun sa abroad, wala sa Pilipinas, makakatulog tayo niyan kasi si Totoy kahit na nasa custody ng PNP, protective custody hindi yan basta-basta magalaw. Merong mga gwardiya yan. Ngayon kung siyempre sindikato, kung hindi siya kung hindi si Totoy maano nitong sindikato, di ba? Kung untouchable si Totoy, ay pwedeng pamilya niya ang galawin diyan Di ba? Ganon ang galawan sa mga sindikato kapag hindi ka nila makuha ay yung pamilya mo. Kaya yun ang kinakatakutan ni Totoy. Pero yung pamilya niya na immediate family, asawa at anak, ay kasama niya sa PNP custodial place o room. Pero yung kanyang mga magulang, iwan ko lang, di ba? Mga kapatid. Kaya ang mga whistleblower ay talagang ang isang paa niyan ay nakalagay na sa hukay. Kasi whistleblower, ang binabangga mo ay hindi lang yung isang tao, napakarami. Pati na yung merong opisyal ng PNP, and then merong opisyal ng gobyerno, di ba? Merong LGU. Napakarami na ni Totoy dito.
Parang yung bahay ng putakti, di ba, na natapakan, biglang magliparan at mga gat. Ganyan ang nangyayari diyan. Nagkagulo ang sindikato dahil kay Tutoy. Yung iba siguro ay lumabas na ng bansa, nanigurado na habang wala pang warrant of arrest. Ay yung iba ay ang may pera ay lumipat na sa ibang bansa. Yung walang pera siguro nagtago na ngayon sa kabundukan dahil papatawag yan sa investigasyon. Kaya napakalaging napakalaging showdown at napakagandang subaybayan ang bawat araw sa pangyayari dito, dahil ngayong linggo lang na ito ay umpisahan na daw ang pagsisid sa Taal Lake ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard. Kasama na diyan ang NBI, kasama na diyan ang DOST, at kasama na rin ang requested group ng mga Hapon, Japanese, na tutulong dala ang modernong kagamitan sa pagsisid. Alright, so patuloy tayo sa ating video courtesy ng GMA Integrated News. Handa na raw ang kanyang salaysay pero may inaayos pa rin daw bago isumite sa Department of Justice. Yung pindapit na yan, nandyan na yan. Katulad nung sinabi ko na nakaraan, kulang pa talaga. Pero mag-antay ka, Mr. Atong Ang. Bumaliktad na lahat. Lumutang na si Arvin Manggiyat, yung isang pulis na kasama dyan, na kasama sa umambos kay Arvin, na inutusan mo nga ako noon na bigyan ng 2 million. Kaya sabi ko, bakit ko bigyan, boss? Hindi naman namatayan si Arvin Manggiyat. Buhay yan. Para alam mo lang, yung mga apidabit ko na yan, alam kong may kopya na si Mr. Atong Ang yan, pero hindi ko pwedeng ibigay ang lahat ng detalye niyan. Okay mga kababayan, sa sinabi ni Tutoy na siya daw yung magbibigay ng reward money doon sa nag-ambush, sa binanggit niya na pangalan, 2 million pesos ang ibigay niya, utos ni Chikwa. Ibig sabihin, talagang right hand ito ni Chikwa, itong si Tutoy, dahil pinagkatiwalaan 2 million si Tutoy ang magbigay. Ibig sabihin, merong account si Tutoy, merong nakalagay palagi siguro sa bank book ni Tutoy na pera na pangbayad sa kung ano-ano man na iutos ng Chikwa na yun. Kaya talagang talagang alam ni Tutoy ang kalakaran sa loob ng itong grupong Alpha Group ng Sabongero na kinabibilangan ng kanilang Diyos-Diyosan. Kaya ito yung tinatawag na huwag kang mag-alaga ng ahas Kasi kapag papakainin mo ang ahas, ay tutukain din pati ang lalamunin pati ang buong braso. Pero sa kaso na ito, ang ahas ay nagiging anghel. Ang ahas na ito ay nagiging anghel. Ang kinagat ay ang demonyo. Di ba mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Alright, so ako'y magpaalam na, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong, at sa aking mga event followers, maraming salamat.